Noong 18th century, ang pulled rickshaw ang naging tanyag na paraan ng transportasyon sa Asya, kung saan ang pangunahing manggagawa o nagmamaneho nito ay ang mga lalaki. Ang pulled rickshaw ay isang cart na may dalawa o tatlong gulong na karaniwang hinihila ng isang tao na may lulan ng isang pasahero. Sa paglipas ng panahon, umunlad pa ang pag-imbento ng pulled rickshaw o mas kilala natin bilang mga pedicab o trishaw. Na ang dating simpleng pulled rickshaw, ito ay napalitan ng auto rickshaw at electric rickshaw. Katulad ng aking nabanggit, naging pangunahing paraan ng transportasyon ito sa Asya. At ang isa na nga sa mga gumagamit na bansa ay ang Indonesia. Sa Indonesia, kilala ang pedal rickshaw bilang becak. Ang becak o mababanggit natin minsan bilang pedicab ay madalas na ginagamit ng mga tao bilang paraan ng transportasyon sa malalapit na distansya lamang. Dahil para sa ilan, ito ay isang masaya at maginhawang paraan. Ang isa na nga sa mga nagmamaneho ng mga pedicab sa bansang ito ay ang mga viral video ng matandang lalaki na nagngangalang Tukiran. Naging sikat ang matandang ito dahil sa napaka-inosente niyang mukha. Nakuhaan siya ng video nung siya ay nakasakay sa loob ng kanyang pedicab na para bang nangangarap ng gising habang nag-aantay ng kanyang magiging pasahero. Nang dahil sa viral video na ito, maraming mga tao ang natuwa at nahabag. Dahil sa kabila ng katandaan, nagagawa pa rin niyang magtrabaho. Kaya naman maraming tao ang nagbigay sa kanya ng pera. Subalit dahil din pala sa pagiging viral ng kanyang video, mauuwi sa katapusan ang kanyang buhay. Bakit nga ba humantong sa kamatayan ang katapusan ni Tukiran? Sino ang walang awang pumatay sa kanya sa kabila ng pagkakaroon niya ng maamong pagmumukha? Kung nais mong masagot ang katanungan at malaman pa ang buong kwento, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Ba Tukiran o kilala sa pangalang Tukiran ay isinilang noong July 1, 1942. Ang 79 na taong gulang na si Tukiran ay kasalukuyang nakatira sa Lampisan, Surudakan, Trenggalek Regency, East Java, Indonesia. Naayon sa aking nakalap na impormasyon, siya ay orihinal na nagmula sa Malang City, Java, Indonesia, mga 4 na oras ang layo mula sa Trenggalek. Nung panahon na nasa Malang City pa siya, si Tukiran ay naninirahan sa lugar kasama ng kanyang asawa at 4 na mga anak. Upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw, siya at ang kanyang asawa ay magkasamang nangangalakal ng basura. Na sa bawat kanilang pagtatrabaho, kumikita lamang sila ng 50,000 Indonesian rupiah o katumbas ng $3 kada araw. At ito ay pilit nilang pinagkakasya sa 6 na miyembro ng kanilang pamilya. Lumipas sa mga taon, tumanda na ang mag-asawa at lumaki na rin ang kanilang mga anak. Sa hindi inaasahan, namatay ang asawa ni Tukiran dahil sa isang sakit. At ang kanyang mga anak naman ay pare-pareho nang nagkaroon ng sari-sariling pamilya kung saan napabayaan na siya ng mga ito. Kaya mas pinili na lamang niyang mamuhay ng mag-isa upang hindi na niya gambalain pa ang kanyang mga anak. At dito na nga niya naisipang lumipat sa Trenggalek upang magtrabaho bilang isang pedicab driver ng isang pedal rickshaw o kilala sa pangalang becak. Ang becak ay isang tradisyonal na paraan ng transportasyon sa Indonesia. Sa kabila ng mahinang pangangatawan, hindi na naisipan pa ni Tukiran na magpahinga o enjoy ang kanyang katandaan. Dahil tulad ng aking nabanggit, nag-iisa na lamang sa buhay ang matanda. Upang matugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain, naging abala na lamang siya sa paghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang pedicab driver. Kadalasan siya ay tumatambay sa di kalayuan sa kanyang bahay. Ito ay sa paligid ng Ring Road, Trenggalek Square upang kumuha ng mga pasahero. Kilala si Tukiran bilang isang matyaga, masipag at palakaibigan sa mga kasamahan, kung saan ipinapakita rin niya sa kanyang mga pasahero ang kanyang magandang pag-uugali. Kaya nga hindi katakataka na maraming gustong sumakay sa kanyang pedicab.
At kadalasan talagang hinahanap o kinukuha siya ng mga pasahero dahil komportable sila sa karakter ng tukiran. Sa katunayan, sa tuwing siya ang driver, tuwang-tuwang nakikipagkwentuhan ng mga pasahero sa kanya. Dahil imbis na makababag damdamin o mga nakakalungkot na pangyayari ng kanyang buhay ang kanyang kinikwento, ang madalas niyang ibinabahagi ay ang mga masasayang bagay. At hindi niya kinakalimutang batiin ang mga pasahero sa tuwing sasakay ang mga ito at hindi niya kinakaligtaan na magpasalamat kapag sila ay bababa na. Kung minsan ang ilang mga pasahero naman ay hindi na sumasakay sa matanda dahil naaawa ang mga ito. Bagkos ang ginagawa na lamang nila ay binibigyan nila ng pera si tukiran. Kaya nga kapag naaabutan ng mga pasahero na tulog si tukiran sa kanyang pedicab, nagiiwan na lamang sila ng pera sa tabi nito. Isang araw, may isang taong nagvideo kay tukiran habang ito ay tahimik na nakaupo na para bang nangangarap ng gising sa loob ng kanyang pedicab na matyagang naghihintay ng pasahero. Ang videong ito ay naging viral. Kaya maraming mga tao ang napukaw ang mga puso at lalong dumalas ang mga taong nagbibigay sa kanya ng tulong pinansyal. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa nararanasang magandang atensyon ni Tukiran. Sapagkat naging dahilan ito upang mainggit at magselos ang ilang kapwa rickshaw driver sa kanya. Ang iba ay nag-uusap-usap na bakit tila siya lamang ang nabibigyan ng pansin ng mga tao o pasahero, lalong-lalo na nabibigyan nga ng maraming pera. Gayunpaman, hindi na lamang ito pinansin ni Tukiran at ng iba pang mga kasamahan na masaya para sa tinatamasa ng matanda. Ngunit sadyang may mga tao na kapag naiinggit o nagseselos, nais nitong makihati sa tinatamasa ng iba. Ang isa na nga dito ay ang 58 taong gulang na si Tego Gia o kilala sa pangalang TG. Si TJ ay pinanganak sa Palembang, Indonesia at kasalukuyang naninirahan sa Tempuran Sawo Village, Ponorogo, East Java, Indonesia, mga mahigit 1 oras ang layo mula sa Trenggalek. Noong 2021, nagsimulang magtrabaho si TJ sa Trenggalek bilang isang pedicab driver. At mula noon, hindi na siya umuwi sa kanyang bahay sa Ponorogo. Kaya madalas siyang nakikita na natutulog sa kanyang pedicab, palengke o saan mang lugar kung saan may makikita siyang bakanting pwesto na maaari niyang pagsilungan pansamantala. Inilarawan si TJ ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang may masamang pagkatao. Kung si Tukiran ay kinagigiliwan ng mga pasahero, si TJ naman ay kinaiinisan ng mga ito dahil sa magaspang na pag-uugali o hindi man lang nakikitaan ng maaliwalas na pagmumukha o ngiti. At kung minsan inaabuso pa niya ang ilang pasahero sa pamamagitan ng paghihingi ng sobrang bayad o humihingi pa ito ng tip. Sa kanya naman na kapwa driver, madalas din siyang nanghihingi ng pera sa mga kasamahan. Pinagbibigyan naman nila si TJ dahil ang iba sa kanila ay natatakot. Sapagkat alam nila na may nakatago itong isang tarik sa kanyang pedicab. At ang ilan naman ay napipilitang magbigay dahil nakukulitan na sila. Kaya nais na lamang nilang tumigil ito sa panghihingi. Isang beses pa nga may tumanggi sa kanyang panghihingi kaya nag-ingay ito at nagbigay ng kaunting gulo. Dahil sa ginawa, napilitan ng kasamahan na magbigay sa kanya. Matapos siyang bigyan, ang tanging naging tugon niya ay isang maangas na tingin at pagbabanta. Noong Huwebes ng July 1, 2021, sa Ring Road sa plaza ng Trenggalek, isang matumal na araw para sa mga bekak driver. Kaya naman si TJ ay tamad na tamad magtrabaho upang kumuha ng pasahero. Kaya naisipan na lamang niya na tumambay at matulog. Habang si Torican naman ay matyagang naghihintay ng pasahero sa loob ng kanyang bekak. Sa kabutihang palad, may isang taong sumakay sa kanya. Hinatid niya ang pasahero at pagkatapos ay bumalik muli siya sa kanyang base. Sa katunayan, pagbalik may isang pasahero ang lumapit hindi para sumakay sa kanya, kundi para magbigay sa kanya ng kaunting halaga. Nakatulad ng una kong nabanggit, madalas na may mga tao na kusang nagbibigay lang ng pera sa kanya. Ayon sa pasahero, ibinibigay niya ang kaunting halaga para sa pagkain ng matanda. At tinanggap naman ni Torican ng masayang-masaya ang halagang 50,000 Indonesian rupiah na may malaking pasasalamat. Sa hindi kalayuan, may tao palang simpleng nakatingin kay Torican sa mga oras na nakatanggap siya ng pera. Ito ay si TG. Nakagigising pa lamang mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Kaya mula sa kanyang kinatatayuan, nilapitan niya si Torican upang kamustahin at sabihan kung gaano ito kaswerte nang ito ay bigyan ng pera ng kanyang pasahero.
Sumagot naman si Torican ng masaya at tuwang-tuwa sa natanggap niyang pera. Pagkatapos noon, agad na nanghingi si TJ ng pera sa matanda. Na hindi lamang simpleng hingi, kundi inuobliga niya si Torican na bigyan ng kalahati ng halaga na natanggap niya mula sa pasahero. Sa mga oras na yon, nagulat si Torican at sinabi na kahit na bigay lamang iyon ng pasahero ay pinaghirapan din niya yon. Dahil hindi siya natutulog lamang nung oras na yon na hindi niya katulad na hindi man lang nagbabaka sakaling maghintay ng pasaherong darating kahit matumal ang araw na yon. Sa kabila nun, sinabi ni Torican na maaari siyang bigyan ng pera ngunit hindi sa halagang hinihingi niya. Subalit hindi pumayag si TJ sa alok ng matanda. Maliban pa doon, hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Torican. At ang pakiramdam niya na hindi natatakot sa kanyang matanda katulad ng ibang kasamahan nila. Kaya dahil sa galit, umalis siya sa harapan ni Torican at mabilis na pumunta sa kanyang pedicab. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tinatagong karit at saka bumalik mula sa pwesto kung nasa ng matanda. Habang naglalakad, mababakas kay TJ ang matinding emosyon sa kanyang mukha. Habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakayukom at ang kanyang kanang kamay ay may hawak na isang karit. Sa kabilang banda, si Torican naman ay tahimik na nakatayo sa tagiliran ng kanyang pedicab na walang kamalay-malay na may paparating palang isang panganib. Pagkalapit ni TJ, walang pag-alinlangang agad niyang inihampas ang matalim na tarik sa leeg ng matanda. Sa pagkabigla, napasigaw na lamang sa sakit si Torican. Hinawakan niya ang kanyang leeg na nasugatan upang tigilan ang pagdaloy ng dugo nito. At dahil mabagal nang gumalaw, ang tangi na lamang niyang nagawa ay kunin ang gunting sa kanyang pedicab para protektahan ang sarili. Habang umiiwas sa pagsalakay ni TJ, sumisigaw ng tulong ang matanda at inaabot ang perang nais ni TJ, kasabay ng pagmamakaawang itigil ang mga ginagawang pag-atake. Ngunit sadyang matinding galit ang nananahan sa loob ng katawan ni TJ. Dahil wala siyang balak itigil ang ginagawa niyang pag-atake sa matanda. Bagaman pinilit ng lumaban ni Torican para sa kanyang buhay, dahil sa katandaan at sa tindi ng pinsalang natamo, tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Habang nagaganap ang mga pag-atake, ang mga tao naman ay sumisigaw na itigil na niya ang masamang ginagawa. Ang ilan ay sinusubukang pigilan siya at ang iba naman ay tumatawag na ng pulis. Mga ilang minuto ang lumipas mula nang maganap ang pag-atake, dumating na ang mga pulis. Kaya subukan mang tumakas ni TJ, nahuli at naaresto na siya ng mga pulis. Pagkatapos, dinala na siya sa Triangalok Police Station para sumailalim sa karagdagang pagsusuri. Habang si Torican naman ay agad na isinugod sa Dr. Sudomo Triangalok Regional Hospital upang subukang iligtas. Subalit siya ay nadeklarang dead on arrival. Sa paglilitis, dahil sa pag-amin ng salarin sa pamamagitan ng pagtayo ng maraming saksi at sa pagkalap ng umaapaw ng mga ebidensya, si TJ ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Samantala, sa pagkamatay ni Torican, maraming tawang nalungkot sa kanyang pagkawala. Nasa huling mga araw niya, ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay ay nagbigay pugay sa kanyang naiwang alaala. Bilang isang matandang may masayang pananaw sa buhay. Isang pedicab driver na may debosyon na pagsilbihan ng maayos ang kanyang mga pasahero. At isang kasamahan na kayang makipagkaibigan at makisama sa lahat. Para sa lahat ng naiwan, naging isang mabuting tao si Torican na talagang hindi malilimutan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Reijin Kodama from Tokyo, Japan at Aaron Naray. Kung nais yung magpa-shoutout, paki-comment lang sa ibaba. Dito na natatapos ang kwento patungkol kay Ba Torican. Ako po si G. Maraming salamat.